sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes. Dahil ang pamamahayag 23 na sa buwan ng Hulyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso nananatili sa all-time low na 61.75 bawat dolyar. NCRPO handa na sa SONA. Full alert status ipapairal bukas. Tatlong grupo naman binigyan ng permit para mag-rally sa SONA. Babala ng bagyong Quiapo bilang isa itinaas sa 15 lalawigan sa Luzon. Senate Impeachment Court nagpalabas na ng sapina para sa financial records si Vice President Sara Duterte. Barko ng BFAR at PCG binomba ng tubig ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo. At dalawang suspect sa pagpaslang sa BBM vlogger na si Mima Alicia naaresto na. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Detalye ng mga balita na nanatili sa pinakamatinding pagsimplang ang piso laban sa dolyar ngayong Huwebes, July 23. Tulad kahapon, naitala sa 61.75 pesos ang all-time low na palitan. Mula sa opening ng trading na 61.74, hindi na nakabawi pa ang local currency hanggang sa pagsasara ng trading. Pinaniniwala na ang peso depreciation ay epekto ng pagsipa ng global crude prices dahil sa pagsiklab ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Todo handa na ang National Capital Region Police Office para sa ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, itataas sa full alert ang hanay bukas ng alas 5 ng hapon at ipakakalat ang mahigit 21,000 pulis. Itatalagaan niya mga ito sa Batasang Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan at transport terminals, border control points, designated rally zones, government installations at iba pang kritikal na lugar. Habang may nakastandby namang mahigit 11,000 tauhan ng Civil Disturbance Management Unit para siguruhin ang mapayapang pagsasagawa ng kilos protesta. Dagdag ni Abirin, magpapatupad din ng no-fly zone, no-drone zone sa designated areas at nationwide suspension ng permits to carry firearms outside residence sa July 27. Nakaugnay na balita, tatlong grupo ang papayagan namang mag-rally sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Acting PNP Spokesperson Police Colonel Allen Rayco, sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nabigyan ng permit ang mga grupong bagong Alyansa Makabayan, Sanlakas at Better Brighter na magprograma. Pero sa ngayon, ina-assess pa ng QC government kung papayagang hindi muna pinangalanan ng grupong nag-apply pa ng paintulot sa darating na Lunes. Hindi pa umano kasama sa bilang ang Iglesia ni Cristo na kasado ring magsagawa ng pasasalamat event sa Lunes. Narito si Colonel Ko. So we do not have the exact details pa sa kanilang gagawing anniversary celebration. So we would like to find out, of course, for the proper preparation. But as the preparation, we all have contingency plans whenever they will decide to hold their anniversary celebration.
Pinangunahan naman ni House Speaker Faustino D. III ang final truce sa inspection sa plenary hall para sa gaganaping ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Inilarawan ni D ang 2026 sona bilang simple but dignified at isang mahalagang araw para sa bansa dahil dito umano iuulat ng Pangulo ang kalagayan ng Pilipinas sa taong bayan at ang magiging kinabukasan nito. Kinumpirma ni House Secretary General Chele Garafil na tanging logistical concerns gaya ng seating arrangements for dignitaries at viewing rooms for guests na hindi na ma-accommodate sa loob ng plenary hall ang kanilang pina-finalize para sa SONA. Samantala, ipapatupad naman sa July 27 ang liquor ban sa buong Quezon City para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa EO number 24, Series of 2026, na nilagda ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, iiral ang pagbabawal sa nakalalasing na alak mula alas 12:01 ng hating gabi hanggang alas 6 ng hapon sa Lunes. Sa loob ng oras na ito, bawal ang pagbibenta, pamimigay, pag-iinom sa mga pampublikong lugar sa buong lungsod. Samantala, suspindido na rin ang klase sa lahat ng antas, public man at private sa Quezon City sa July 27 batay sa isinasaadin sa EO number 23. Sinuspinde ni Manila City Mayor Isko Moreno ang pasok sa pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila sa Lunes, July 27. Ito ay para bigyang daan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Moreno, layunin nito na mabigyan ng pagkakataon ang bawat ang Manilenyo na masubaybayan ang SONA ng Pangulo. Samantala, bumilis pa ang bagyong Kiyapo habang kumikilos patungong hilagang kanluran sa karagatan ng Cagayan. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng Tropical Depression sa laing 640 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City. May taglay itong lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugsong umaabot naman sa 55 km per hour habang kumikilo sa bilis na 30 kilometrahe kada oras. Nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pati sa hilagang bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Sa forecast ng Weather Bureau, inaasang lalapit ang bagyo sa mainland Cagayan at posible ring maglandfall sa Babuyan Island bukas bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga. Inumpisahan na ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena para sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpuz, kabilang sa mga naisyuhan ng dokumento ang BIR at Anti-Money Laundering Council. Ang dalawang opisina ay binigyan ng palugit na tumugon ng hanggang sa July 30. Kinumpirma naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol na ang naisumite na sa hukuman ang ilang tseke ng bangko na nakapangalan sa pangalawang Pangulo. Samantala, itutuloy ang paglilitis sa susunod na Miyerkules, July 29 sa bagong schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Wala namang nakatakdang proceeding sa Lunes, July 27 dahil nga po sa SONA ng Pangulo at maging sa Martes, July 28 dahil sa tradisyonal na kontra-SONA ng Senate Minority. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, walang magaganap na loyalty check sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ito naman ang nilinaw ng Palasyo ng Malacanang kasunod ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na may mga aktibong sundalo sa 20 person of interest sa dawit sa umano'y assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ni Matibag ang pahayag sa pagharap niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Article 4 umano'y grave threat sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, buo pa rin ang tiwala ng presidente sa militar at pinaubayan nilang usapin sa pamunuan ng AFP.
Tumanggi muna ang Malacanang na kumpirmahin kung magbibigay ng otorisasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos pagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution panel na isabina ang tax at bank records ng bise. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ayaw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng Pangulo sakaling humingi ng permiso si BIR Commissioner Sherlito Martin Mendoza. Pero binigyan din ni Castro na malinaw ang paninindigan ng Pangulo na dapat sundin ang tamang proseso at kailangang naaayon sa batas ang bawat hakbang. Pakinggan natin si Yusek Claire Castro. Noon pa naman, sinasabi ng Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, tanging proseso lamang ang gagamitin at dapat nababatay sa batas. Kung ito naman po ay naisagawa na at ito ang pinatupad nila sa mga nakaraang impeachment trial, ang Pangulo ay susunod lamang sa proseso. Samantala, sa iba pang mga balita, tiniyak ni Senior Deputy Majority Leader at Senate Committee on Finance Chairman J.V. Ejercito na magpapatuloy ang investigasyon sa flood control anomaly. Ito ay sa gitna ng mga paratang na ginagamit ang impeachment trial kay BP Sara para pagtakpan ng naturang issue. Ayon kay Ejercito, kahit na may impeachment trial, ay hindi dapat maapektuhan ang ibang trabaho ng Senado gaya ng issue sa flood control at pagtalakay sa 2027 national budget. Kampante ang senador na mapapanagot din ng iba pang mga sangkot sa flood control gaya ng mga contractors o mga congressman na contractors ng mga substandard at ghost projects. Batay sa naunang pahayag ng Ombudsman, hindi bababa sa 8 kontraktor ang susunod nilang kakasuhan kaugnay ng flood control projects. Hindi pa bibitawan ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang kanyang trabaho bilang legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Ito ay sa harap ng pahayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero sa prosecution at defense na ikonsidera ang pagkakaroon ng bagong trial spokespersons. Sabi ni Tolosa, na-appreciate niya at ng prosecution team ang reminder o paalala ng presiding officer. Una rito, nilinaw ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na ang binanggit ni Escudero ay hindi naman babala. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Ang oras na